Hello guys! So we have a build today. Medyo special siya kasi una-una yung price. And pangalawa, Corsair-centric yung components. Yung customer yung namili ng parts, by the way. So without further ado, let's start this build. Yay! Sawa ka na ba sa unactivated Windows mo? Well, lucky you! Pinakabago mula sa cdkeyoffer.com. Windows 10 and Windows 11 activation codes. Legit, safe, at pinakamura. Madali lang umorder. Hanapin ang Windows version na gusto mo. Piliin ang preferred payment method. Wala pang 5 minutes, nag-CDK ka na para sa Windows mo. Marami na kaming natulungan. Dati, sad and depressed ako. But now, I found the love of my life. Dati, aimless and walang purpose ang life ko. But now, I'm a world-class Zumba instructor. So, web developer ako and content creator for a YouTube channel. And ngayon, ganun pa rin ako pero activated na yung Windows ko. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura, at original software, Check out cdkeyoffer.com. Check out cdkeyoffer.com. Check out cdkeyoffer.com. sabi nung customer, gusto niya daw ng mabilis na gaming CPU. Tinupad naman namin yung kahilingan niya. Ito po yung CPU. Pwede ba mas mabilis yung 1900 X3? Mas marami tong course eh. Tsaka marami din siyang budget. Gagamitin niya rin sa work other than gaming. Lagay ko na yung CPU. Ayun guys, wala mo nang hihinga. Kasi meron akong debuff sa ano eh. Paglagay ng CPU sa socket. Yan. So yung RAM na ilalagay natin, Corsair din siya. Dominator Platinum RGB na DDR5. Ano to, sorry, 64 gig kit. So 2x32. Yung second stick. Yan. Ano experience mo sa Aorus motherboards? Okay naman. Mas affordable at saka accessible yung Aorus boards. Ayun, maganda yung brand, maganda yung warranty, after sale support. Please expect na magkikerry pa kami ng mga gigabyte boards moving forward. Okay, drive na ilalagay natin, T705. Unfortunately, heatsink version siya. So we'll have to remove yung isang heatsink ng ating motherboard. It's not gonna look nice, pero hindi natin to pwede tanggalin and avoid yung warranty ng drive. So we'll stick with it. Naman yung ano, diba? For this one, I think hindi. Kasi kung makikita mo yung heatsink difference, medyo mas makapal yung sa board. Natanggal ko na siya. Wink, wink. Wink. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tapos nalagyan na natin yung drive. Yan. LTT screw, precision screwdriver. Precision screwdriver kit. Isa galing sa ating mahal na YouTube member. Ito rin pala, oh! Shout out. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami ma-spoil. Para po may ambag si Ren, siya po yung mag-aangat ng case. 15 kilogram daw. Anong 15? Please, 15 plus. Yun na po yung ambag ni Ren sa buong video. Hindi ko nga alam ba't nandito yun. Nakita nyo, 2-person lift required, tas binuhat ni Ren mag-isa. Mag-hello eh. Hindi nag-hello. Ano yan? Ano ibig sabihin mo dito? May static kasi yung cases kapag nilabas mo sila from box. Yung mga bago. Gagapang yung kuryente sa kamay mo. So, magugulat ka.
Wow! Ganda. So cool! Dual chamber good. Pagka ganyan mga high-end na builds, anong pinagkaiba nila sa mga normal na PC builds lang? Convenience sa maraming bagay. Yung sinusort na nila yung screws, yung mga normal builds, hindi sila naka-hinge. Yung mga bagong builds ngayon, may mga ano na sila. Katulad nito, yung mga mahal na build, may support na sila for BTF. Yung ibang cases ng other brands, natatanggal mo mismo yung plate ng motherboard. Tapos i-assemble mo yung plate na yun sa labas ng case, tapos ibabalik mo na lang siya using 4 screws. Very convenient. Yun lang naman. Pero kung iaano mo yung price ng mas mahal na cases over murang cases, for me, personally, hindi ko iti-trade off yung price. Parang mas okay pa rin yung konting struggle lang, tapos makuha mo pa rin naman yung gusto mo. Magkano ba sweldo mo sa hardware shop? Hula lang to Hindi ko pa sigurado kung tama tong ginagawa. Modern na ano pala, parang cabinet. Easy lang. I am right once again. Tinanggal ko yung dalawang screw para matanggal natin yung glass na front panel. Then, meron lang siyang hook. Pero very easy lang naman yung pag-remove. Pag di ka nagbasa ng manual, mababaliw ka daw. Speaking from experience ba yan? Yes. Pero gusto ko lang i-showcase Oh my God! ang advantage ng pagbili ng mga ganitong klaseng case. Damn! Meron silang lagayan ng pang-maintenance. Ganda. Ay, may dividers din? Yes. Arbor. Joke lang. Sir, meron po na yung bumili po nung case, tandaan niyo po na meron pong ganito yung case nyo. Buuhin na rin natin yung power supply. Corsair din yung power supply natin, RM1000E Cybernetics Platinum. ATX 3.1, so pasok na pasok to dun sa graphics card na gagamitin natin for this build, which papakita natin later. Pero, buuhin muna natin yung power supply, then lagay natin siya sa case. Ayan. At saka ito, cutlery. Yung ano nila, yung accessories. Well, ano yung accessories? Basta yung mga previous ng power supply. Ano to zip tie, saka yung screws. Naka-envelope. Naka-envelope sila na biodegradable. Sheesh! Ang ganda nito ang cable ng power ng Corsair compared dun sa mga una-unang nilang generation na sobrang chunky. Tapos ang hirap i-manage. Yung ginawa nila dito, separately braided. Tapos yung braids niya hindi cheapo, maano mo talaga na Saka smooth, no? ano na rubber. Oo. Kabit na muna natin ang cables ng power supply. Lagyan na natin yung power supply. Yan, nakaganyan siya. Alright, so yung fan orientation ng case, ang mangyayari, meron tayong dalawang triple pack na LX120R, so reverse fans to. Ang mangyayari dito is triple siya na intake sa side, intake din yung bottom. Then meron tayong single na LX120 non-R, so hindi siya reverse, standard na frame to. Magiging exhaust siya sa rear. Ang kagandahan mo niyan, Ang kagandahan po niyan, yung box may magnet. Ay, teka, pero di ba natin pwede gamitin yan? Pakita ko muna sa inyo guys kung paano yung yung mechanical connection nung IQ Link. So yung nakita niyo kanina, magnet talaga yung fans. From there may support na siya Yan. So naka-hold na yung fans dyan. Pero hindi pa connected yung contacts ng fans para mag-chain yung light saka yung RPM ng fans. How it's going to sync or how it's going to be linked is through this little something. So, copper connection siya or copper connectors. Need mo siya ilagay dito sa plugs nung IQ Link fans. Lalagay mo yung spacers nito, parang even yung locks. So, kasi may mga ipapasok mo siya dun sa mga butas So, ito goes to the other side na meron din link. Then this one dapat pumasok siya dyan sa butas na yan.
So, yan, i-assist ka ng magnet eh. Tapos, pag naka-align na, a-assist mo lang siya ng konti. Tapos yan, connected na yan. How it's going to be powered is through this hub, this module. Papalag mo lang yung cable nung IQ Link sa isa dun sa mga array nung fan. Then this other end will be plugged in dun sa module. Bam! Powered by 6-pin PCIe, by the way. Data is gonna be through USB. Meron siyang, yung pa rin, katulad ng previous IQ devices, may USB pa rin siya. Tignan natin mamaya kung gaano magiging malinis. I'll try to get it as clean as possible. But, yeah, let me work. By the way, Ay, sorry. Ano yan? di tayo sponsored ng Corsair. Pero Corsair, baka naman. Baka naman. Sabi So, yan. Yun yung screws. Yun yung screws nung nitong Corsair fans nito, yung LX120. Kung titignan nyo siya, tapos nakapag-build na kayo before, hindi ganito yung usual na screws nung fans. Medyo towards, siya, yung parang screw, wood screw. Madaming thread, yeah, marami siyang thread. Ito kung mapapansin nyo, parang isang ikot pa lang, bumaon na yung screw. Ito yung thread ng normal na fan, case fan. Pakita mo nga. So, pakita ko paano siya bumabaon. Yan, totoo lang. Ready, kids? Ready? Isang full turn. Yun na yun. Pero I think, hindi naman sa kaya isang full turn lang siya, pero secured na rin naman na yung fan dun sa rail. Okay, everyone! Nakabit na natin yung reverse fans. Hindi ko na napakita kung paano yun nalagay yung cable, pero madali lang naman siya tanggalin. I'll show you. So, may tab siya dyan. Pwede mo gamitin yung pantanggal. So, yung dalawang LX120R, dalawang array ng LX120R, kinonect natin siya gamit yung proprietary cables from yung triple pack na kit. Tapos lalagyan na natin siyang ganyan. Like Rocky mentioned earlier, para siyang Type-C, wala siyang, ano yung tamang term? Pwede siya wala siyang proper orientation. Pwede siya balik-balik na rin. Ayan, lalagyan na natin yan dyan. Then, that's it for the LX fans. Yung radiator install natin later, pero kakabit muna natin yung motherboard. So, nalagyan na natin yung motherboard sa case. Pero personally, yung process ko ng building is, pagkatapos ng board sa case, yung cooler. Kapag AIO, after ng board sa case, yung cooler. So, i-assemble natin yung AIO. Lagyan lang natin yung fans, tapos pwesto na natin siya sa case. IQ Link din yung fans ng radiator. So, easy yung installation natin later, hopefully. Aba, grabe. Grabe yung taba. Ba't ano pa rin to? Anong bracket pa rin to? Bakit Intel pa rin yan? Ay, anin? Na-install na yung radiator. Nice man, sir. Or ganito para mas malinis. Lalagyan natin yung brackets for AM5. Ito yun. Tanggalin lang muna natin yung stock bracket ng board. Yung backplate ng AM5 nakadikit na. Naka-hold na rin kasi siya doon sa Yung Sa- hindi tulad nung AM4. AM4. Nakadikit na rin siya sa ILM ng board. Kailangan mo na yung magic carpet. Asan yun? Ayan. The magic carpet. And so yung installation ng brackets niyan, slide in lang siya doon sa pump, sa CPU block. Slide mo lang siyang ganyan. Same as yung mga previous na Capelix, ganito yung mechanism nung lock nila. So may slide lang siya dyan, tapos pag naka-slide na siya, basically naka-hold na yung brackets from there. Tapos isa-screw na lang natin siya dun sa backplate. Just
Like this. Alright. Screw you. No, screw you. Kumusta yung cable management? Ano naman, straightforward. Maganda siya, kasi maganda yung cables ng power supply. Madali siya i-manage. Makita mo parang naka-isang single na siya na na channel, na group. Tapos lilinisin ko na lang doon one by one. So yun. Okay naman, straightforward, malinis. 24 hours later indeed. So, tapos na yung installation natin nung LX 120 fans. Then, tinapos ko na rin yung cable management. Ito na siya. And after that, proceed na tayo sa installation ng ating creme de la creme. Yung ating graphics card is a Gigabyte Aorus RTX 5080. Aorus Master. Aorus Master. Oh, let's do a quick unboxing. Hindi ko pa ito nilalabas sa box niya. Ay, grabe yung ganda. Grabe. Chunky boy. Damn. Pati nga Yung graphics card, install na natin. 5080 Aorus Master. Ugh. Grabe. So yung board, meron siyang quick release mechanism. So pinipindot lang siya dyan. Dyan. Yan. Tapos naka-unlock na yung slot. Hindi mo na siya kailangan sundutin. Tapos tatanggal yung graphics card niya. Tapos babalik natin. Yan. Tapos papindutin natin. Tapos tatanggalin ko. Tinanggal ko. Ganun kadali magtanggal. Hindi ka na magsusundot. Alright, tanggal natin yung peel. Lagyan natin ulit yung card. Yeah. Damn. Pasok na pasok sa team lahat. Everything checks out. Grabe.